Bago pa sakupin ng takot ang mundo, bago pa tuluyang makalimutan ang sinaunang dangal, may isang lahing nabuhay upang magbantay sa balanse ng liwanag at dilim. Sila ang mga mandirigmang tagapagbantay. Hindi sila hari, hindi sila Diyos. Sila ay mga taong piniling isakripisyo ang lahat para sa kapayapaan ng iba. Ilang siglo silang lumaban sa mga aninong gusto umangkin sa mundo. Mga nilalang na hindi sa liwanag at hindi rin sa ganap na dilim, kundi sa pagitan. Ngunit dumating ang panahon na unti-unti silang naubos. Sa huli, iisa na lamang ang natira, ang huling mandirigma. Pagod na ang kanyang katawan, sugatan na ang kanyang kaluluwa. Ngunit buo pa rin ang kanyang sinumpaang tungkulin. Sa huling gabi ng digmaan, nakatayo siya sa tuktok ng isang bundok. Tanaw ang lupang minsan niya, ipinagtanggol. Walirinig pa sa malayo ang mga bulong ng mga aninong, nais pa ring lumaganap. Alam niyang iyon na ang huling laban. Kung ito na ang huli kong hininga, bulong niya sa hangin, hayaan nawat may magpatuloy sa laban na ito. At doon niya ginawa ang pinakamalakas na sakripisyo. Hinugot niya hindi ang espada, kundi ang pinakaugat ng natitirang lakas sa kanyang kaluluwa. Inilagay niya ito sa isang piraso ng metal na hinaluan ng abo ng mga naunang mandirigma at patak ng kanyang dugo. Unti-unting nabuo ang isang agimat, isang hugis basag na araw na may pulang hiyas sa gitna, parang isang pusong patuloy pa rin tumitibok. Ito ang huling sisidlan ng mga mandirigma. At sa sandaling natapos ang agimat, bumuho ang katawan ni Arawan sa lupa. Ngunit ang kanyang diwa na natiling nag-aabang sa loob ng agimat. Siglo, naging alamat na lamang ang mandirigma at ang agimat. Sa araw sa makabagong panahon, isang karaniwang kabataan, si Liam, ang napadpad sa isang lumang lugar sa gilid ng gubat kung saan may mga guho ng sinaunang templo. Hindi siya naghahanap ng kung ano. Wala siyang hinahabol na kapangyarihan. Wala siyang alam sa alamat. Gusto lamang niyang mapag-isa. Habang naglalakad siya sa pagitan ng mga sirang bato, may nakita siyang kumikislap sa ilalim ng alikabok. Isang maliit na bagay, isang agimat. Nang hawakan niya ito, isang malakas na pintig ang pumailanlang. Para itong pusong muling nabuhay. At sa sandaling iyon, may bumulong sa kanyang isipan. Ikaw ang pinili. Biglang bumalik sa isip niya ang mga imahe ng digmaan na hindi niya naranasan. Mga espada, apoy, dugo, sigaw, dangal. Napaatras siya. Anong nangyayari? Bulong niya sa sarili. Ngunit sa kabila ng takot may kakaibang kapanatagan ang bumalot sa kanya. Isinuot niya ang agimat at doon nagsimula ang pagbabago. Sa kanyang likuran, parang mga anino sa liwanag ng araw, lumitaw ang mga espiritu ng mga sinaunang mandirigma. Tahimik, nagbabantay, handang gumabay. Mula noon napansin ni Liam ang kakaibang pagbabago sa sarili. Mas malakas ang kanyang katawan. Mas malinaw ang kanyang isipan. Mas matalas ang kanyang pakiramdam. At higit sa lahat, nararamdaman niya ang panganib bago pa ito dumating. Ginamit niya ang kapangyarihan upang protektahan ang mga tao. Hindi sa paraan ng isang bayani sa pelikula, kundi sa simpleng paraan ng isang bantay na walang nakakaalam. Unti-unti niyang nauunawaan ang tunay na layunin ng agimat. Hindi ito para sa kasikatan. Hindi ito para sa kapangyarihan. Ito ay para sa pananagutan. Ngunit isang gabi, habang nakatingin siya sa salamin, napansin niyang may kulang. Hindi niya maalala ang pangalan ng kanyang unang kaibigan. Kinabahan siya. Sa sumunod na mga araw, mas marami pang alaala ang nawawala. Ang paborito niyang lugar, ang boses ng
nasa isipan ang sarili niyang pangarap at bumalik ang boses sa kanyang isip. Bawat kapangyarihan ay may kapalit. Bawat mandirigma ay kailangang mag-alay ng sarili. Doon niya naunawaan ang sumpa ng agimat. Habang pinoprotektahan niya ang mundo, unti-unti namang binubura ng agimat kung sino siya. Doon niya naunawaan ang sumpa ng agimat. Mas malakas na nilalang ang nagbanta sa balanse ng mundo. Isang aninong halos kasintindi ng sinimulan ni Arawan noong unang panahon. Alam ni Liam na kung isusuot niya ang buong kapangyarihan ng agimat, wala nang babalikan na pagkatao. Wala nang Liam pagkatapos nito. Ngunit kung hindi niya ito gagawin, walang ibang lalaban. Tumingala siya sa kalangitan, huminga ng malalim, at nakangiti niyang sinabi, "Kung ito ang halaga ng kapayapaan, handa akong mawala." Kundi apoy ng pag-asa, nababalot siya ng liwanag ng mga mandirigmang nauna sa kanya. Sa kanyang isipan, bumulong ang boses ni Arawan, "Salamat, mandirigma." At sa huling sagupaan, tuluyang nabawi ang anino. Naibalik ang balanse, tahimik ang mundo, makalipas ang lahat. Sa lugar kung saan unang natagpuan ang agimat, may makikita na namang piraso ng liwanag sa lupa. Parehong hugis, parehong pintig, naghihintay para sa susunod na pipiliin. Laging may dilim sa mundo, na muling isang huling mandirigma. Sa isang mundong puno ng dilim, isang kabataan ang makakahanap ng isang makapangyarihang agimat, ang agimat ng huling mandirigma. Ngunit bawat kapangyarihan ay may kapalit. Mawawala ba siya o maililigtas ang mundo?